Ako pala po si retired Second Lieutenant Lucio P. Claramon Jr. Itong kwento na ito, nung nasign ako ng 436 IB, Santa Cruz, Davao del Sur ang location. Kaya ito yung basihan nga naging papunta ko ng isip. Kasi nung pagkasign namin ng 436 IB sa Santa Cruz, Davao del Sur, yung national highway na yan, kung alam nyo yan, 500 meters away from highway, papuntang bundok is enemy zone na yan. Kung lumabas ka dyan, makakalaban ka na. So yung time na yon, nasign ako dyan, sa halip na kaming 21 graduate ng ISROC, ako yung pinaplaton commander. Ayaw kaming buwagin kasi yung kwento ko sa ISROC is napakagaling. Walang tinamaan na bala ang tropa na ako, kundi nasungayan na ng kalabaw. So ang sabi ng batalyon commander ko, si Major Amboy, ikaw yung mag-peer sergeant sa tropa mo. Kasi ikaw yung ni-recommend. So nasign ako ng kuwan, ang ginawa ko, tuwing may operation, by team ang binigay ko. So ang team namin is 21, so 7, 21, so 3 team. Unang team, bigay ko yung team ko 7, sunod 7, sunod ako na. Noong pag ako na yung sumama, naiwan na yung mga kabats ko, nag-operasyon kami. So papunta kami dyan sa tinatawag na Hill 796. Yung Hill 796 na yan, kung malaman nyo yan, makita mo yan pag lumingon ka dito, kung galing Davao to Digos ka, makita mo sa right side na mataas na bundok. Ang ubos niyan, Franklin Baker. Hill 796 ang tawag, kaya 796 yung elevation niya mula sa dagat. So pinasok namin yan kasi may balitang campus NPA at positive. Lumakad kami ng alas 2 ng madaling araw, dandahan, palapit sa target. Pagka tanghali, nasa kalagitnaan pa kami. So pagka ginabihan na, nadikitan na namin. So nung nadikitan na yung Hill 796, kinabukasan ng umaga, umpisa na yung labanan. So matindi yung labanan, umabot ng kalating araw, sobra pa. Sa awa ng Diyos, nakuha namin yung kampo na yun. Pagkakuha namin ng kampo na yun sa NPA, so nilagay kami doon mag-detachment. Ang taga-igib, kabayo. Ang taga-bili, kabayo. Kasi kung tao, umaga ka bababa, di ka makabalik sa hapon. Kung malakad tao, pero kabayo, mula umaga, makabalik sa hapon. May karga ng pagkain. Lahat ng kailangan ng sundalo. Noong nagtagal na nag-detachment kami, naka-schedule ako mag-RNR. So, umuwi ako sa amin. Bakasyon. Nabalitaan ko na lang, inatak ulit ng NPA, nakuha din. Maraming nawundid na tropa, may nabutan na buhay pa. Yung warrior namin, bulag ang mata kasi yung mga tutred dyan, nasa harapan niya bumabagsak, ayaw nag-withdraw kasi matigas talaga, hindi talaga matamaan din. Pero nung pumutok na yung mga tutred sa harapan niya, tinamaan yung sa mata niya. May isang kabats din ako nadali. Tinamaan niya sa mata pero hindi namatay. So nung pag-report ko, wala na. Ngayon, sa labanan ng 46 IB, wala pa ako hanggang nandyan ako. Sa 500 plus sa isang batalyon, ang walang tama sa amin, lumabot ng 300. So ngayon, ang lahat ng mga IB sa kalapit lugar, kagaya ng 37 IB, 38, 39, 40, sa lahat ng IB under ng 6 Division, yung mga medyo di nagustuhan sa ilang mga batcom, itapon sa amin sa 46, pero walang mag-report. Dahil critical ang area. Ngayon, subject kami for dissolve. Pero anong master, anong hindi mo makalimutan na gyera sa 46 at sino yung mga commander ng NPA na kalaban nyo noon? So sa totoo lang, tama yun sir. Tanong mo sir, napakagandang tanong. Ang matinding kalaban dyan nga nagpapadissolve sa amin is dalawa yung pinakamatigas. Si Commander Binsar o si Parago. Si Binsar is Leonardo Payot. Si Binsar is, si Parago, Leoncio Pitaw. Yung sa Sigig Encuentro namin, nakilala ko na yun, napakahirap yung lugar na yan. Kahit ngayon, tingnan nyo, yung papunta ng Mount Apo. Kasi yung mga bundok dyan, napakataas ng mga bundok, napakalamig. Although nga, 46 IB pa ko, nasign ako ng nag-operation kami, nasa TCP ako,
Pag alis ng operasyon, iniwan din ako ni Captain Dinglasan ng CEO ko dyan sa may Barangay Balutakay. Ngayon, ang Kapatagan parang nalungsod na. Noon, ang daanan ng taga-Kapatagan, dito sa Balutakay, papuntang Bansalan. Wala pa yung highway, Digos to Kapatagan. So, ang service Kapatagan to Balutakay, kabayo. Pagdating ng Balutakay, pwede motor, nga balabal na may pako-pako or may jeep nagbiyahe dyan noon. Matagal ako nasayin dyan hanggang nag-organize ako ng CBO. Yung CBO na organize ko, naging kapgo nang dahil naturuan ko paano lumaban ng NPA. So, umpisa na yun nga, lugi man talaga sila. Ngayon, naturuan ko yung tao, yung mga CBO ko, binigyan ko ng mga baril na shotgun. 4 lang sila, sinubok ko sila, 12 na NPA, sinugod nila sa Neptune. Sawa ng Diyos, yung 12 na NPA, walang nagbasol. Puro nakatikim lahat ng shotgun. Pero may naiwan na 4 na patay ng NPA. Nakuha ang mga baril nila. So, yung mga baril na yan, ginawa ang kapgo si Pasyot, Sinit, yun ang commander. Ginawa na kapgo sila sa kanila yung baril. Kaya tuloy-tuloy yung labanan noon. Umpisa yung habulan ng NPA. Ako yung naging assistant detachment commander hanggang umabot ng ako yung naging commander. Na napakabata ko pa, TFC ko pa. Mag-1992 pa yun. Nag-commander na ko dyan. So sa awa ng Diyos, di na makalapit yung mga NPA kasi na-organize ko na yung mga tao. Ang ganda yung pagka-organize ko. Sumalayo pag NPA, malalaman ko na. Nag-garden ako doon para mabuhay din ako kasi mahilig ako sa farm. May sibuyas, dahunan ako, may carrots, may patatas. So alam ko paano itanim yan. Nung nandoon ako sa area, biglang tumakbo yung mga sibilyan. Takbo na kasi malapit ng NPA. Takbo din ako. So sa ng Diyos, kung tayo sundalo na magdasal tayo sa Panginoon, din mabait ang ugali natin, talagang tulungan tayo ng mamamayan, ng mga tao sa lugar. So, noong time na yon, sabihin ko talaga sa inyo, napakatigas yung dalawang commander na yan. Kung alam niyo, yan si Parago, siya yung responsibilidad sa Digos Massacre. Kung alam niyo sa Binaton, na butang pa sa kalendaryo yan noon, pati bata, lumabas yung bituka. Ganito kasi ang Binaton, ikwento ko sa inyo, para malaman niyo sa lahat. Yung lugar ng Binaton na yan, dati yan, pugad ng NPA. Solid yan. Kagaya ko rin nalaman ko nga wala tayong kinabukasan, nag-arsa. Nag-arsa-masa sila against to NPA. So, tagtad. Nagmimber sa tagtad. So, ang nangyari ngayon, Itak versus Pusel. Pero magaling yung mga tao na yan. Kasi biro mo, baril yun, inaabantihin nila. Makipag tinagay. Pero nung time na yon, magaling din si Parago. Ang ginawa niya, sinamba niya nga magsimba yung mga tagtad na yon, yung mga parents ng mga bata na ano. Pagsimba na ngayon, doon pinasok. So siguro, kung sa sobrang dami ng NPA, wala silang nagawa. Kaya ganun nangyari sa pamilya nila. Halos inubos ni Parago. Kaya si Parago, sabihin natin namatay na, salamat pero grabe yung pinsala na yun. Ilang detachment pinasok na walang putok. Ilang detachment na may putok na nakuha pa rin. Kasi ang pirsa ni Parago, 150, ang kay Binsar, 150. Ganon yun si Parago. So hanggang nangyari na i-assign yung mga ibang sundalo sa ibang IB, i-assign ng 46, ayaw mag-report. So pagka 1992, February, nag-order na i-dissolve ang 46 IB kasi wala na, eskelito na. Inabsorb kami ng 12 Special Forces Battalion. Dinala kami sa Alabel, South Cotabato. So pagdating doon, nag-clearing, na-enkwentro yung trupa, pero hindi na ako nakasama kasi umpisa na ako na may nakapagturo na marunong ako sa DOS. So sa DOS na ako. So ngayon, nangyari, pagtapos labanan doon, nag-install ng batalyon ang 12 Special Forces Battalion sa Alabel. Then, pag subject na ako nga may mag-una mag-ispok, yung 4 kong opisyal, si Captain Potestades, Lieutenant Mike, may dalawang second lieutenant, nakalimutan ko na, sabi mag-ispok. Sabi ng mga opisyal ko, magdala ako ng isang private na kasamaan para isama sa ispok. So muna nga, naabot ko sa Special Forces. Pag-schooling nga na, grabe lagi, kay gikan sa ibit, agas kay buhok, kinasayo pa dito sa mga AI sa
school. Akala namin official kasi yung kasama namin na ranger, magaling daw siya. Sabi niya, Sarge, saan kami pwede mag-greeting? Mag-schooling kami ng special forces. Lumapit yung isang EI. Anong Sarge? Walang sardinas dito. Utang ina, kailangan 1 count. Mawala yung duffel bag niyo. Yung duffel bag dala-dala namin, ay 10 na lang kami sumama sa 6x kasi yung iba, umuwi ng pamilya taga Luzon. Biro mo 20, niya 10 kami. So, pag dalaw-dalawa bawat tao, at sundalo. Karga kami kasi wala daw maiwan. Grabing bilang. Kinabukasan, pagkakita ng umaga, nagsuot ng uniform, corporal pala yung nag-sign-off namin. Ganito talaga ang special forces pala. Dili, walang search, walang sardinas daw. Adi, nag-share na kami lahat. Pag-share namin lahat, doon nag-start yung mag-exam. Sulod ka ng special forces na napa-exam. So, unang exam namin, sa awa ng Diyos, nakapasar ako. 12 lang kaming nakapasar. 2 opisyal, o 10 kami. Nag-retake yung iba, hanggang umabot na 16 ang nakapasar. Sa Tech 3. So, yun na, 1992, napakabata ko pa, nag-start ng ISPOC 67, das 92 ko. So, nang nagsugod na sa training sa ISPOC, ining bugoy-bugoy ta, pero ang akong opisyal si Captain Putistades, tigulang na siya, luoy kayo. Tagalog. O, kawawa na si Sir Putistades. Noong mag-reception na kami, hindi ko na iniwanan, pero nung pagulong-gulong kami, maro ako, sa tutulan. Hindi ako magpauna, hindi ako magpahuli. Tuwing uray ka barrel, sa gitna ako parate. So, suot ako sa gitna, hindi ako matadyakan, hindi ako mapapalo. Yun lang ang kuhan ko. Tapos, pag sabihin ng mga ay bilis-bilis, ang salita ko, kunyari, dying na. Sir, hindi ko na kaya, sir. Quit ka na lang. No, sir. Pero, nag-ipon ako ng lakas. Pakita ko, malumanay na ako, mahina na ako, pero ang sarili ko, very strong. Nangyari ngayon, pag jogging na papuntang Mulabe, doon na ang problema. Kasi si Captain Putistades, matanda na, hindi na makatakbo. So, ang ginagawa ko, inalalayan ko, sabi ni Captain Himalin, classmate pala sila sa civilian school pa, sabi ni Himalin sa akin, huwag mong iwanan yung boss mo. Yes, sir. Nung nagtagalan, pag abot sa Mulabe, yung sa dam na yan, doon na, tumirik na yung mata ni Sir Putistades. Hiniga ko siya sa gilid ng karsada, hinabol ko yung kinidi kasi mahina mang patakbo. Sabi ko, sir, wala na Sir Putistades. Sabi ni Himalin, patay na ako, malapit na sir. Bilisan, balik. Kinarga namin si Sir Putistades sa kinidi. So lamang ko kasi ako man nag-alaga din, nakarelax din ako. Yung trupa ko, 1-to-1 tutuloy. Nandoon ako ni Sir Putistades nag-alaga. Magalit og di pa imnom ng tubig. Kaya ako sir, kunti-kunti lang yung canteen cup, yung takip lang, lagyan ko ng kalahati, basahin ko lang yung bunganga niya. Magalit siya, bakit ayaw painom ka? Kuwag sir, kasi matuluyan kasi, mamatay ka. Sa ng Diyos, after 3 hours, gumising na si Sir Putistades, bumuka na yung mata. Such time, sabi ni Kinang Himalin, sumama ka na doon. So, 1-to-1 to. Yun na. Gulong-gulong na. So, ang among training director noon, ang assistant si General Macario. Kapitan pa si, First Lieutenant pa si Macario. Habang si Macario nag-EEI sa amin, siya po nag-exercise, nag-raksak kasi mag-US Ranger. So, yun ang, then ang among basic skill department, si Captain Himalin. So, sa awan ng Diyos, yung kami kasama ng 46 IB, yun pala, kaya pala sa IB noon, may mga sundalo talagang na kulang sa pinag-aralan. Doon mahirapan. Ang special forces, hindi basta-basta. Kailangan magaling ka sa ma-preding. So, ang nangyari ngayon, pag ma-preding na subject namin, maraming hindi marunong. Ako, sa awan ng Diyos, hindi ako nagmamagaling, hindi ako bright, hindi rin ako bugo. Pero nung pag-isro ko kasi, medyo nag-accept ako paano mag-locate ng location sa mapa. So yung instructor namin na mga civil engineer nga classmate namin nag-isro, sila man magturo, doon ako na pag-release nga mag-land navigation, hindi ako umalis. Ang ginawa ko, sir, paano ang accuracy mag-locate ng target sa mga preding, sir? Kasi hindi ko pa gano'n nakuha yung turo nyo, sir. Kasi pag susundin ko ito,
ang 2 days nga termino nila nga para makuha nimo lahat ang 5 target. Ako nakita sa mapa, hindi makaya. So nagtanong ako ni Sir Sispinye. So sa awa ng Diyos, tinuruan niya ako ganito. I-plot mo itong mapa dito, tama yung tanong mo, hindi ka pa umalis. I-plot mo yung mapa mo, true north. Pagkatapos, yung problema, kunin mo dyan yung problema, i-sight mo, buhitan mo ng mahaba, tingnan mo sa problema anong distance, sukatin mo, yun ang unang target mo. Pagkatapos, from that position, proceed mo ka next position, ganun pa rin ang gagawin mo. Nakita ko ngayon, nung nasolve ko 5 target ko, napakadali na. Kasi, titingnan mo sa mapa ngayon, nag-ikot lang pala yan ang navigation ground. Ngayon, pumunta ka rito, punta ka dito, balik ka dito, punta ka doon, kaya matagalan. Ang ginawa ko, isang ikot na lang. Saan ang malapit na target? Yan, pinuntahan ko, daan ikot. Pagkahapon, natapos ko lahat. So, ganun ang ginagawa ko nung pag-spoke. Marunong ako ng ma-reading. Ngayon, nagturo si Sir Macario. Sabi si Sir Macario, alas 10 naman, adjourn time na tayo. Marami mang di marunong sa ma-reading. Sinong gustong mag-overtime magpaturo? Kasi tuturuan ko, sabi nung kasamaan ko na opisyal, Sir, magpaturo kami ng classmate namin, Sir. Sabi ni Sir Macario, sinong classmate niyo? Si Pepsi Claramon, Sir. Sabi ni Sir Macario, tumayo ka, Claramon. Tayo ako. Marunong ka ba? Yes, Sir. Be sure, yes, Sir. Sino magawa ng problem? Ako o ikaw? Sabi ni Sir Macario. Pwede ako, Sir. Sige nga, hindi ako alis. Gumawa ka nga ng problem. So, gumawa ako doon. Pagkatapos, sabi ko sa official ko ni Captain Pusa, Sir, ito na yung problema, Sir. Ang ginawa si Putis, pinacheck ni Sir Macario. Sir, tingnan mo yung ginawa ng classmate namin, Sir, kung okay ba? Sabi ni Sir Macario, sinong gawa nito? Nakita mo siya, nasa harapan mo ako naggawa. Kaya mo ito isolve. Kaya ko ginawa, Sir. Kaya ko isolve yan sa blackboard, Sir. Sige nga, manonood ako. Tingnan natin yung galing mo. So, ako na nag-instructor. So, sa awa ng Diyos, sabi ni Sir Macario, isulat mo dyan. After 1 hour, walang sasagot, ikaw mag-explain. Yes, Sir. So, wala mang makasagot. After 1 hour, ako na nag-explain. Sa awa ng Diyos, tumama man ako. So, hanggang umabot na nga final written exam sa mapa, naawa ko may 2 kasamaan ako, ito mapatawa tayo sa kwento. Huwag na natin sabihin yung pangalan. Kasi kita ko nga, kuhan ka ng marunong ko isa, tinutukan ko ito siya pagka, kuhan na, sige, mag-exam ka na, tik 3. Pasar ka agad, 85. Itong isa, tagal kong tinuruan. Nako, naghirap pa rin, pero sabi ko, sige, kaya na ka mag-exam. Nung pag-exam niya, kay 70 ang passing, 69 ang kuha. Ang ginawa ko ni Sir Macario, nilapitan ko. Sir, interesado man talaga mag-spoke, Sir. So, sawa ng Diyos, Sir. Pakiusap lang, Sir. 1 point na lang yan, Sir. Pagbigyan mo kami, Sir. Pumayag si Sir Macario, kaya nakasama yon sa spoke. Yung tao na yon. So, 1992, Basic Skill Department, pagdating namin ng advance, yun ang problema kasi spoke 61, 62, 63, hindi na nakatapos sa advance, nag-reinforce na sa Kalinga, Apayao. So, dati NPA doon, grabe. So, ang nangyari ngayon, kaming spoke 67, reserve kami test mission dito sa Surigao, Caraga Province. Ang ginawa kasi marami din dito, ang nakahanda sa amin na salubungin namin is Father Navarro. Mas grabe din kay Parago o kay Binsar. Kasi si Father Navarro, 700 din yung trupa ni Navarro dito sa Caraga Region. Kung saan na-sign ang 3rd Special Forces Battalion ngayon. Na-sign kaya dito kami nag-test mission. Una yung Agusan Sur, yung lugar ni Colonel Noble sa una kung saan siya nagkudita, yun una namin pinasok. So nasundan namin si Navarro. Akong ituloy sa pag-spoke nga pagdating ng kuha namin ng basic, pagdating ng advance, naghintay pala ang spoke 66. Kasi sabay ang spoke 66 hanggang 67 mula specialization hanggang test mission para papunta dito mag-test mission sa Caraga Region. So yun na, ang classmate ko sa spoke 66, si Sir Noel Buwan, si Sir San Juan. Yun ang kasabay ko pag-spoke. So, sa awan ng Diyos, tuloy-tuloy yung kuha namin, ang among advanced skill department, si Major Loong.
kausog. So nangyari ngayon, nung pagkatapos namin sa schooling, nag-dismission kami dito. Pagdating na sa dismission dito, grabing ininkwentruhay din namin. Hanggang umabot sa awa ng Diyos, may patay kaming isa, yung patay namin sa grupo ni Sir San Juan, sa Spock 66, kaya dalawang grupo kami. Ang mali lang nung namatay noon kasi habang nagpukpukan na kami dito, mula umaga, pagdating ng alas 3 ng hapon, sumisigaw yung estudyante, yung namatay na yun na, "Banat, dami tayong bala, special forces tayo. Ito yung hanap natin sa Mindanao, laban." Sige siya ingay. Hanggang ngayon yung kalaban, ang bala ng top 3 ng kalaban, doon inaharap sa kanya. Sumabit ngayon sa kahoy, nalaglag yung bala doon, tumapat sa ulo niya. Kaya mula alas 3 ng hapon, tinamaan siya. Pagka kalahating gabi, namatay. Ang lugar dito sa Caraga Region, dili basta-basta the time 1992. Pag lumakad ka sa highway, sniper ka. Hanggang ako 60 gunner, ang nangyari sa amin, yung radyo nga 77, mataas yung antina, magsunod man ang radyo operator sa opisyal. Parati mang sniper, may time nga may sapa na maliit, tinubahan ng lawaan na kahoy. Paglatay sa sundalo, binira, talunan, yun pala si Ali, may suyak. So doon yung trupa namin na nga igo sa suyak. Mas hirap pa naman yung sundalo na suyakan. Dalhin mo, withdraw mo. Kaysa patay. Hindi naman sabing mamatay kayong sundalo, kundi napakahirap dalhin ang buhay. Naunid lalo yung sa suyak na magakay. Kasi tuwing gunting galaw, nagrereklamo kasi masakit. Doon kami nahirapan. Hanggang umabot sa panahon nga nakulong kami ng alas 4 ng hapon, kasama ko si Sir Peter Ramos at saka si Putistades. Umabot ang panahon nga natakot na ako alas 4 ng hapon kasi naluground kami na nakaabang sa pagliko doon sa mga troso kasi naglaging man dito nung time na dismission. So nagsikap ako, iniwan ko yung 60 ko, umakyat ako sa bundok, Armalite kung dinala, may body din ako, hanggang di naman nagpakita yung nag-snipe doon sa may troso. Ginawa ko, tumalon ako sa unang Diyos, pagtalon ko, medyo mababa man, okay naman ako, inassault ko yung yung pinosisyon na ng kalaban, 3 man yung nakita ko. Pagdating ko doon, wala na. Bas, empty shield na lang nabilin, 3 grupo. Sumigaw ako nga, "Sir, pakidala na lang yung gamit ko dito, sir, dito lang maghintay kasi pagod ako." So hanggang nangyari noon, nagdesisyon na sila na wala na magdala ng radyo for snipe. So nag-uusap ang trupa, kung mo specialist man din ako, pero nag-anir ako ng 60, sabi nila, "Sir, akong dala ng 60 ni Claramon, siya magdala ng radyo." So nangyari na yon, ako namang radyo operator sa 77. Ang opisyal kong sinusundan ko, si Lieutenant Mike, Muslim yon. Ngayon, maiwan ko anong nakita nila kasi ang sabi nila, hindi daw ako matamaan. Minsan, itcha na sila pag-snipe, nandun sa tunaan ng kalabaw, kung saan sila gumulong. Ako, nakatayo lang, nagtitingin kung saan yung nagkalaban. Hanggang sabi ng opisyal ko na, "Huwag kang lalapit sa akin." Sa tuwing lakaran namin, ang opisyal magpa-distansya sa akin ng 5 meters. Imbes opisyal to radyo operator ang magsama, malayo ako kasi tuwing lingon niya malapit ako, magalit kasi pag snipe daw, siya tatamaan kasi hindi daw ako matamaan. Pero ako, di ko alam paano di ako matamaan. Siguro, ayaw na siguro ibigay ng Panginoon. Kasi mataas pa siguro ang plano na magserbisyo na ako ng tuloy-tuloy, nga tapat at totoo. So, bandang huli, sa awa ng Diyos, hanggang umabot kami dismission ng 2 buwan, si Parago dito sa area sa Jatagon, sa Andap Valley, si Binsar, si Father Navarro. Nag-scatter siya dito, Magkahunaw, Andap Valley, kilometer 16, iyan, sa kanya na lahat ito. Magaling din yung plano ng ang forces natin. Kasi ang ginawa nila, i-withdraw ang Special Forces dismission, i-insert ang Ranger. So napakaganda, bakit? Pagdating ng Ranger sa Butuan, sa C-130, sasakay by team sa 6x. Kunyari yun ang escort para kunin ang Special Forces kasi papunta ng Manila para mag-graduation ng Spock 66 at saka 67. So napakagandang implementasyon ng Ranger
Kasi sabi escort, pagdating nila sa amin, bababa sila, infiltrate sila by team. So, sa madaling salita, ang monitoring sa NPA, nawala kasi umuwi ng SF. Wala nang naiwan na nagtitis mission. Pero ang Ranger, gumagapang na. Tama yung sabi nila. Nangyari ngayon, nagre-regroup si Father Navarro, doon na. Ang kwento ni Father Navarro, parang kwento din ni Sulaiman, na tumatae. Lumabas sa grupo, tumatae, doon nadali sa Ranger. So, ngayon, sabi, buhay si Navarro, huwag kayong maniwala. Si Father Navarro is totoo yun. Siya yung namatay sa Andap Valley. So, nung pag-graduate namin, punta ng Manila, so balik Mindanao sana ako sa 12 Special Forces Battalion. Pero yung mga, ewan ko lang, yung mga opisyal at mga AI, kung anong nakita na sa akin, bigla akong pinareport ng regiment dito sa Fort Bonifacio, Taguig City. Pinareport ako dyan, pagkatapos inassign ako sa G2 ISPRA. So dyan ako nag-start, hindi ko alam kung sino nagkikwento, kung sino ako o ano ako, inassign na ako ng G2 ISPRA. Yung next episode ni Master Claramon, ito na yung mga legend niya. Pero ito kasi, kwento niya sa episode na ito kung paano siya naging SF and ano yung naging background niya sa 46 IB. Very popular kasi na NCO si Master Claramon sa Special Forces. And ngayon, alam na alam ko kung bakit. So, next episode niya, ito. Susunod.